Magandang araw sa inyo guys. Magandang araw sa lahat ng Pilipino. Guys, kamakailan lang sa balita, trending ito guys sa buong mundo. Base dito guys, oh. Doon sa ginawang pambobomba ng Chinese Coast Guard doon sa ating bangkang maliit, sana ay magdadala ng supply doon sa Ayungin Sol, doon sa barko na tinatawag nilang Sierra Madre. Pero binomba ng Chinese Coast Guard, binomba ng water cannon. Guys, base dito sa naging reaksyon ng mga tao sa buong mundo, ang dami ay 1 billion point 1. Ito guys, oh. Base dito ang nagbalita nito guys si Cheryl Cosent ng Frontline Pilipinas ng Channel 5. Ang nagagalit guys ay 1 billion point 1. Sipin nyo to guys Gumawa ng resolution si Senator Risa Ontiveros at hinain niya to sa House of Senate para maging topic at ito ang agenda. Base doon sa napanood kong balita, ginigit ni Senator Risa Ontiveros na idulog ang problema sa United General Assembly para iparating sa mga bansang kaanib ng UN na ang China ay tinatarantado ang bansang Pilipinas at inaabuso niya. Pero tumutol ang dalawang tao. Si Cayetano na 10,000. Si Cayetano kilala naman ninyo yun 10,000 ito guys. Andaan nyo si Cayetano, 10,000 to siya. Ito yung pangako niya, 10,000. Parehas lang silang dala ni Bongbong Si Bongbong 20, siya naman 10. Magkakapatid nga sila. At sinundan ni Jaime Marcos. Ang katuwiran ng mga ito ay taliwas, negatibo. Nagpapakita sila ng pagtutol sa hinain ni Risa Ontiveros na para sa kapakanan, pangkalahatan sa ating bansa at sa mamamayan Pilipino. Pero sila kontra. Ang sabi ng mga to, baka matalo tayo at mapaiya lang. At sinugundahan ng presidente ng Pilipinas na si Bungit, si BBM kung tawagin ninyo, kontra din. Napakagandang agenda ito guys. Sa aking pananaw, napakaganda nito na may parating natin ang reklamo sa United Nations at ipaabot na ganito ang ginagawa ng China para maging topic at tinitiyak ko na kakampi natin ang mga to at bubulihin nila ang China at pagsasabihan yan dahil hindi siya pinuno ng United Nations ng China may pinuno ito, may tinatawag silang presidente rin dito na nangangasiwa. At tsak na tsak ko, napakagandang oportunidad dito na makarating ang usapin doon sa General Assembly ng United Nations. Pero kumontra, ang tatlong tao base doon sa napanood kong balita, malinaw guys, na negatibo sila. Ang mga ito guys, hindi natin talaga kakampi. Kasi ito si Bongbong guys, di ko lang alam kung totoo. May dugon sino daw ito. Pompeng Romualdez Marcos. Ay ang kasabihan, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Blood is thicker than water. Mas matimbang ang dugon dragon na nananalaytay sa kanyang katawan. Pati isip, pati puso't damdamin niya, wala sa Pinas, nasa China. Tingnan mo ngayon guys Noong mapanood dito ng karamihan ng mga netizen kung tawagin sa kasalukuyan,
Ang balita guys ha, base dito kay Cyril Cosen ha, base doon sa unlawful action ng China, ay umabot sa 3.3 billion news sa iba't ibang platform ng social media. May mga vloggers, may mga newscaster, may mga documentaries, kung ano-ano. Umabot ng 3 billion news. Ang ibig sabihin guys, napanood na ng buong daigdig. Maliban doon sa mga wala signal at walang cellphone at walang dinunod ng TV. Pero 8 billions lang ang tao sa buong mundo sa kasalukuyan, nasa 8 billion. Di nakapanood na guys, ang halos kalahati na nagagalit dito sa ginagawa ng China sa atin. Bago ikaw, Cayetano, Amy Marcos at Bongbong Marcos kumukontra, wala lang kakampi ang China eh. Nung mabalitaan ito guys, antimano nagkomentaryo agad ang iba't ibang bansa. Nandyan na yung France, nandyan na ang Canada, andyan ang Japan, andyan ang Amerika, at marami pa laban sa China na mali ang ginagawa niya. Guys, terrible itong ating Pangulo. In-interview siya ng media, tinanong siya tungkol dito kung ano ang reaksyon niya. Napakasama ng kanyang reaksyon. Tingnan nyo guys ha. Sa halip na magsalita siya laban sa China, dinidepensa pa niya eh. Klaseng presidente ito. Guys, sa ngayon ha, sa mga napapanood kong balita, mga profesor, mga dalubhasa, o mga matatalinong Pilipino ang nagsasabi na kay Bongbong Marcos, i-boycott na ang China at ipagtabuyan na sila dito. Oo, totoo guys na kumikita tayo sa mga Chinong ito. Pero di naman natin ramdaman pakinabang eh. Ang nakikinabang nito sila lang yung mga kawatan sa gobyerno eh. Mabuti kung mabuti siyang kaibigan, okay lang yung masama ang ginagawa niya. Base gaya, i-boycott na sila. Pero tinitiyak na tiyak ko guys na hindi pagtatanggol ni Bongbong ang Pilipinas. Sa halip, pagkakanuno tayo ng mga to. Hudas ang mga ito guys eh. Tingnan nyo itong balitang ito guys ha. Napakasamang balita guys. Ito ay Senate hearing. Nagkaroon ng pagdinig sa Senado. Ito ay nasa Senate hearing. Ang nagsasalita rito ay si Pilipino. Meron tayong, Mr. Chairman, meron tayong commission on appointment. Pakinggan nyo mabuti guys ang sinasabi niya. Kung binabasa kong mga kapal na folder, ang dami tayong mga military officers, basic, majors, dumaan sila, ay graduate ng Beijing Military Academy. Nag-aral sa China, PLA Military Academy. Can you confirm this? We have stopped accepting cadets from the United States since 2008. Now we're sending our cadets, PMA graduates or cadets, to the Beijing Military Academy. Ano pong dahilan nito? Tinigil natin yung ating pagtanggap ng kadete galing Amerika. Nagpapadala tayo ng kadete sa US Air Force Academy, US Naval Academy sa Annapolis, sa West Point. Subalit hindi tayo tumatanggap ng kadete galing sa Amerika. Nagpapadala naman tayo ng kadete sa Beijing Military Academy sa China. Ano hong rasyon? Tingnan nyo guys ha. Malinaw guys na ang ating Pangulo, yung nagdaang administrasyon na si Duterte, pinagkakanuno na tayo guys. Kinukumbinsi niya ang militar na doon sa China mag-aral ng kanilang kadet. Isipin mo guys ha, hindi tayo dapat nag-aaral sa bansang komunista guys. Iba ang doktrina nila guys sa doktrina ng mga demokrasya. Magkataliwas itong dalawa guys, hindi ito magkakasundo. Ito ay komunista at ito ay demokrasya. Tayo ay demokrasya eh. Hindi dapat tayo nagpapadala ng mga sundalong kadete doon sa bansang China kasi baka mahipnotismo ng mga Chino. Bakit? May kaakibat itong suhol guys.
May sako-sakong perang tatanggapin ang mga general na makakapagtapos doon ng kanilang pag-aaral. At tiyak na tatalikuran tayo at ipagkakanuno tayo ng mga general na to sa China. Bakit? Eh kung bigyan ito guys na isang sakong pera, eh samantalang sinisweldo nila ito, stipler lang. So mabigat guys. Tingnan nyo guys ang ginagawa ng mga ito guys. Lapastangan sa mga Pilipino. Mga hudas ang lahing ito guys. Nagkamali talaga ng malaki ang 31 milyong tanga sa pagboto sa Partido Komunista na to. Yung Bongbong Marcos Si Bongbong guys may lahing tayo na yan. Umping yan si Sagay. Ayon sa mga chismis. Umping Romualdez Marcos. Si Sara Duterte positibo na. May Solidad Roa University sa Beijing, China. Pangalan mismo ng nanay ni Sara. O lola ni Sara. Kaya guys, tayo talaga guys ay pagkakanuno nila. Kaya ang nangyayari guys, nung tanungin si Bongbong Marcos ng mga reporter kung ano ang inyong reaksyon tungkol dito sa pagbomba ng China sa ating mga bangka. Lausi. Tama si Duterte guys. Ang pangulong ito ay mahuna, mahina, may pagkabading. Tama rin siya, positibo suyok. Siya may sabi nito si Duterte mismo, weak president at adik. Tingnan mo guys tingnan mo ang ginagawa ng China ngayon sa ating bansa. Drug dealer, human trafficking, illegal gambling, pagkamkam ng mga ari-arian, pag-aabuso sa mga Pilipino. Tingnan mo guys literal na ginagawa ng mga Chino ito sa bansa natin. Pero ang Pangulo walang aksyon. Kung ako presidente guys, sa harap ni Dr. Jose Rizal doon sa Luneta, liliksyonin ko ang dugong ang mga Chinong ito. At pag naluto guys, papakain ko sa mga patay gutom sa Luneta. Sa usawan man Tomas soy sauce. Guys, hindi mabuti ang ginagawang ito. Ako guys, yung ambasador ng Chinese dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung anong pangalan ng litik na yun. Doon mismo sa Luneta, mag-schedule na siya ng araw at oras, kahit gabi, kahit natutulog ako, alabanan ko siya guys. Kahit anong laban guys, karate, boxing, UFC o kompo, pag natalo ako, doon mismo ako patayin sa Luneta. At pag natalo siya, lahat ng lahi ng mga Chino dito sa bansang ito layas. Layas. Pati yung mga barko nila sa laut, layas. Parating nyo sa kanya yun guys, sinahamon ko siya. Lalaki sa lalaki. Hindi tama itong mga ginagawa ng mga Chino guys. Ang Pangulo natin guys, hindi natin kakampi. Kitang-kita na guys ang pagiging makachina nila. Kasi tumatanggap sila ng pera dito sa mga Chino. Guys, hindi ito dapat guys. Ito guys, dapat mabunyag ito. At malaman natin kung sino-sino mga general ito na nakapag-aral ng kadet sa bansang komunista sa China. Delikado ito guys. Sila ang papatay sa atin pag nagkaroon na ng putukan sa laot. Mismong sila gaya papatay sa atin. Bakit? Sigurado kung na-impluwensyahan na ng mga ito ng mga Chinese. Dahil sa perang sinusulat tinatanggap nila sa mga Chino. Delikado ito masyado guys. Malinaw ito na pagkanuno sa bansa at sa lahing Pilipino. Pag-aaralin mo ang mga militar doon sa China. Guys, taliwas ito sa dalawang prinsipyo. Ang komunista guys at ang demokrasya, kailanman hindi magkakasundo yan guys. Laging mag-aawa yan.
Yung mga hindi nakakaalam kung ano ang batas ng komunista, ipinaliliwanag ito ng mga vloggers at ng mga YouTuber. May mga nagdodokumento nito. Mapapanood nyo sa YouTube o sa Google. Mag-review kayo para hindi kayo tanga. Taliwas, guy. Ang prinsipyo ng komunista, pang-aalipin sa mga mahihina. Ang buhay lang dito, guy, yung mga sip-sip sa politika nila. Pero tayo, mga ordinaryo, alipin tayo. Walang kalayaan. Bawal magkomentaryo laban sa kanila. Kaya hindi ito mabuti. Guys, dapat ito maimbestigahan ng mga senador. At malaman kung sino-sino ang mga taong ito. Dahil delikado ito sa kaligtasan at sa security ng mga Pilipino. Dahil ito ang papatay sa atin. Sigurado ko, guys. Ang isang general dito sa ating bansa, guys, tumatanggap lang ng stapler na pera sa kanyang pinagtatrabahuan sa isang buwan. Eh kung bibigyan siya ng isang sakong pera ng China, pagkakanuno tayo, guys. Yan ang mabigat na labanan. Dahil may involved na sa lapito. Guys, dapat tama ang mga advice ng mga profesor. Ang mga Chino palayasin dito sa bansa natin. Palayasin sila. At huwag na tayong makikipagkaibigan dahil hindi sila kaibigan, kaaway sila, guys. Ang daming bansa, base doon sa balitang napanood ko, na tutulong sa atin. Si Bongbong Marcos na lang ang hinihintay na magdesisyon at magsalita. Tulungan niyo ako laban sa Chino, darating sila, guys. Kaya hindi humingi ng tulong si Bongbong Marcos dahil komunista siya. Siya ay China, kapartido ni Duterte. Mali ito, guys. Mali ito. Tanga ang mga taong nakapanig sa komunista. Ang nabubuhay lang dito, guys, sa Ghana, yung mga sip-sip sa politika. Pero yung mamamayang katulad ko na ordinaryo, gutom. Ilalapas tangan nila. Guys, kailangan gumawa tayo ng paraan at takbang. Hindi ito maganda. Magandang araw sa inyo. Ako, si Jesse Boy. At ito, ang aking daigdig.